August 20, 2026, Huwebes. Maaraw na at mainit na ulit ang panahon. Pero ang mga balitang dapat niyong tutukan, nagliliyab, umulan man o umaraw. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sanggalan ni Jack Batallones. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang Arangkada Balita. Kaya yung pagtago, paghandle ng mga ganitong armas, dapat rin busisiin ang batas dahil parang hindi natin siniseryoso yung pagtago ng mga ganitong armas. Senado, tututukan ng mga batas sa gun at school safety matapos ang school shooting incident sa Zamboanga at Tacloban. High school students sa Davao City hinampas ng bato sa ulo. Karagdagang pumping stations kontra baha, target na mapagana bago matapos ang taon. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno. Kabilang na si Representative Romualdez. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez magsusumite ng counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. At pomada single ng P-pop boy group na First One umakyat sa number 1 sa Philippine All-Genre Songs Chart. Sa bayan naman ng Tampakan, South Cotabato, agad kinansela ng Tampakan National High School ang klase matapos makatanggap ng pagbabanta online. Isang account user na John Ray ang nagpost ng pagbabanta. Sa follow-up operation ng mga otoridad, isang 14 anyos na estudyante ang kanilang nahuli na nagkomento sa naturang post na siya umano ang magdadala ng baril. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad habang isinailalim sa investigasyon. Mula dito sa Davao, Nurin Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kinansela ang klase sa dalawang paaralan sa Cebu. Kasunod ito ng pagpapaputok ng baril ng isang menor de edad at umano'y banta naman sa pamamaril sa isang eskwelahan. Yan ang umaarangka ng balita ni Clark Pasuit. Dahil sa ulat na may insidente ng pagpapaputok ng baril kagabi, napilitang magkansela ng klase ngayong araw ang Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu City. Batay sa inisyal na report, isang minor de edad ang inaresto kagabi ng mga pulis matapos magpaputok ng baril. Nasa kasudian na ng mga otoridad ngayon ang nasabing minor de edad. Ngunit dahil dito, nabahala ang mga magulang ng mga mag-aaral kaya't napagdesisyonan na kanselahin ang klase ngayong araw. Nakipagpulong naman ang CDRRMO at mga barangay upang mas tingin pa ang seguridad sa mga paaralan. Ikapaniguro na mo ninyo nga ang dakbayan sa Siyudad Sugbo lakip na nga itong mga kapulisan o nga ito ang barangay Basak Pardo, pinaguluhan ni Kapitan John Tumulak. Magbantay sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan pagsiguro nga luwas ang inyong kabataan. Samantala, nilinaw naman ng Ateneo de Cebu na ligtas ang kanilang paaralan matapos na makatanggap din ng shooting threat. Kumalat kasi ang isang screenshot sa group chat ng mga estudyante ng naturang paaralan na may isang estudyanteng nagpost ng baril. Dahil dito, agad na ininspeksyon ng mga otoridad ang paaralan upang masigurong ligtas ito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakatutok ngayon ang Senado sa pagrepaso ng ilang batas na maghihigpit sa paggamit ng baril sa bansa. Ito'y matapos ang school shooting incident sa Zamboanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Sanipuwersa ngayon ang Senado para repasuhin at magpakilala ng mga panukala na tutugon sa gun violence sa mga paaralan. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chair Senador Mam Aquino, pangunahing tututukan nila ang School Safety Act, gaya ng paglalagay ng CCTVs at dagdag security personnel sa bawat paaralan. Kasama din dito ang pagtakda ng School Safety Framework na susundan ng mga paaralan tuwing may mga insidente gaya ng school shooting. Hindi rin malinaw ano yung patak
patakaran kapag may nangyaring ganyang klaseng insidente, anong hospital sila pupunta, yung mga parents, ano yung maaasahan. Walang protocol. Wala. So ito yung tinatawag naming school safety framework na dapat meron tayo. Kabilang sa mga pag-aaralan ang gun law sa bansa at ang pananagutan ng gun owners sa hindi maayos na itinatabi ang kanilang mga armas. Lalo na pag minor, pag anak o nakatira sa same house. Dapat po, may batas po tayo dyan, may RA na tayo na yung baril po itatago natin. Kung nakuha po ng bata at nagamit, kagaya po yung nangyayari po sa Zamboanga at sa Tacloban, ibig sabihin, hindi po nakasecure yun, hindi po nakalagay sa mga nakakandado. Bukas din si Senate President Sherwin Gatchalian na bisitahin muli ang tinatawag ng DILG na Robin Padilla Law o ang RA 8294 na ibinaba ang penalty at ginawang bailable ang illegal possession of firearms. Wala naman tayong inaakusa ngayon, no? Ang sinasabi lang natin, nirebisitahin yung batas natin pagdating sa mga baril, kasama na rin yung loose firearms, para hindi madali makuha to ng mga bata at hindi madali makuha to ng mga taong mayroong masamang intensyon. Binigyan din rin ni Gatchalian ang kahalagahan na matutukan ang mental health ng mga kabataan sa ilalim ng Basic Education Mental Health Act. Dito sa 2026 budget, naglaan tayo ng pondo para kumuha ng 10,000 guidance counselors or guidance, ang tawag natin school counselor associate ang tawag natin. So ito ay pinapatupad na, kaya hinihikayat namin lahat ng mga psychologists, guidance counselors na mag-apply dahil mataas ang sweldo na inilagay natin sa batas. Nakatakda ding talakayin sa Senado sa susunod na linggo ang planong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang edad 16 pababa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Hinihimok ng isang grupo ng mga guro ang mga magulang at guardians na subaybayan ang paggamit ng kanilang mga anak ng gadgets at mga online na laro. Ayon sa Private School Teachers Association in the Philippines, pinapasok ng mga adult groomer ang online games para maimpluwensyahan ang mga bata na gumawa ng karahasan. Ito ay matapos yaligin ng bansa ng dalawang malagim na school shooting incidents ngayong taon. Dito lamang Miyerkules, nagbabala si Interior Secretary John Vic Remulla laban sa impluwensya ng online games sa mga kabataan. Itinutulak din ng DILG ang regulasyon ng mga laro, partikular ang first-person shooter games. Naghandog ng psychological first aid ang Ateneo de Manila o de Zamboanga University sa higit 100 tao na apektado ng malagim na insidente ng pamamaril. Kabilang sa mga tumanggap ng first aid ay ang 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 guro. Sinabi ni ADZU President Father Gilry Anthony Anda, patuloy na sinusuportahan ng universidad ang mga pamilya at estudyante na lubang naapektuhan ng shooting incident. Patuloy din ang koordinasyon ng paaralan sa PNP CIDG at Cybercrime Authorities sa pagtugon sa mga mali at mapanlinlang na impormasyon na kumakalat online. Hinihikayat naman ang publiko na iwasan ang paniniwala sa mga espekulasyon habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Magdadagdag ang pamahalaan ng 13 pumping stations bago matapos ang taon bilang tugon sa pagbaha. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tripa de Guilla Pumping Station sa Pasay City upang tignan ang sitwasyon ng pumping station matapos ang naranasang sama ng panahon. Kasama ng Pangulo sa pag-iinspeksyon sina MMDA Chairman Don Artes, General Manager Nicolas Torre III at si Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Tinitignan natin kung sapat dahil ang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Dahil dito, target ng pamahalaan na magdagdag ng 13 pumping station sa susunod na taon bilang tugon sa hakbang ng pamahalaan kontra baha. 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes na 4 sa 13 ang ipapatayo habang ang natitira naman ay i-upgrade. Pero ani ng Pangulo na hindi lang nito masusolusyonan ang problema ng bansa pagdating sa baha. Pumapasok kasi ang mga basura sa mga pumping station kahit na ani ang malakas ang bomba para lumabas ang tubig na nagiging dahilan ng pagbawas ng efficiency nito. Kaya't naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura at yan ginagawang compost, ginagawang paso na organic at saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Sinabi rin ng Pangulo na nagsisimula na ang Department of Energy sa pagbid sa auction para sa isinusulong na waste to energy ng pamahalaan na inaasahan ding maikakasa sa susunod na taon. Bukod pa rito, plano rin ng pamahalaan na magtayo ng mga rainwater cisterns sa Metro Manila na makatutulong na masolusyonan ng pagbaha. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Samantala, aktibong binabantayan naman ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa Extended Producer Responsibility Act. Ayon sa ahensya, nasa 155 show cause letters na ang kanilang naipadala sa mga kumpanyang lumabag sa EPR obligations. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. May karampatang multa para sa mga kumpanyang hindi susunod sa itinakdang batas sa ilalim ng EPR Act. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umabot na sa 29 ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Luis, Maybay at Habagat. Ito po ang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 6 a.m. kanina. 15 ang nasawi sa Benguet, 4 sa Rizal, 4 sa Batangas at 1 sa Quezon, 1 rin po sa La Union. Tig-isa naman ang naitalang namatay sa Oriental Mindoro at Negros Occidental at 2 sa Caloocan. Ipinaalala ng isang eksperto na kailangan pa ring uminom ng gamot contra leptospirosis ang mga lumusong sa baha kahit na wala silang sugat. Sa panayam ni Dr. Edsel Salvania sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, kailangan pa rin ng antibiotic na doxycycline ang mga lumusong sa baha kahit pa wala silang open wound o kahit hindi sila nakainom ng maruming tubig. Magkaiba kasi ang dosage ng gamot na ibinibigay sa may sugat at wala. Ang importante, dapat magpakonsulta agad sa mga health center at huwag hintaying magkaroon ng sintomas. Ang lepto po kasi kahit wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, lalo na pag nababad po talaga, pwede pa rin po siyang makapasok. Kaya yung doxycycline, binibigay po natin yan sa mga taong may exposure po talaga kahit wala po silang sugat, kahit wala po silang nainom na tubig. Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nanghuli ng isda sa loob ng kanilang binahang bahay sa Bulacan. Yan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden. Ang mga Pilipino likas na masiyahin. Kahit sa gitna ng sakuna tulad ng baha, nagagawa pa rin ng mga Pinoy na ipakita ang tinatawag na positive outlook. Tulad na lamang ni Angela Hermoso Santiago na pinasok ng baha ang kanilang bahay. Sa video, sinabi ni Angela na pinasok na ang kanilang bahay sa Hagonoy, Bulacan ng baha. Ay, dito lang yan sa Hagonoy. Kusang pumasok sa loob ng bahay namin ng tilapia. Pero di lang tubig ang pumasok sa kanilang bahay. Ayon kay Angela, may mga tilapia pa na kabilang sa nakapasok. Ay, Be, may pumasok na tilapia sa loob natin. Ayan o. 1, 2. Ay, ito may isa pa. Instant ulam, dagdag ni Angela. Matapos niyang mahuli ang 3 tilapia. Kaya hulihin ko, ulamin natin. Kwento ni Angela, may palaisdaan kasi na malapit sa kanila, kaya't posibleng umapaw ito. Nagawa naman na mahuli ni Angela. Hiling naman ni Angela, bangus naman ang lumangoy papunta sa kanilang bahay. Yung palaisdaan dyan, umaapaw na sa labas. Ayun o. Dapat may bangus din. Ba't tilapia rin pumasok, dapat may bangus din. Hindi alimango. Tuwang-tuwa naman ang mga netizen kung saan nasa 5 million na ang views. Halos 90,000 na ang likes. Halos 20,000 na ang messages. At halos 7,000 ang nag-share. Patunay lang na sa likod ng sakuna,
may blessing pa rin na lalangoy papasok sa iyong bahay. Ako si Cherubim Ganaden ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Counter affidavit ni former Speaker Martin Romualdez maglalaman ng pagbaligtad ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldico. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Magsusumite ng bagong ebidensya ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. Live mula sa Ombudsman, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. 'Jeffrey, nanindigan nga ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina itong mga nilulutong kaso laban sa kanya ng Ombudsman. Lumalabas kasi na walang object o forensic evidence laban sa mambabatas at mga testimonya nga ang inihaharap at iilan pa nga sa mga testimonya na ito nabawi na. limang testimonya mula sa mga dating driver at security aides ni former congressman at ngayoy pugante na si Zaldico ang isusumite ng kampo ni former Speaker at Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ilan umano sa kanila, una nang napangalanan sa mga umano'y deliveries ng mga naunang witness statements. Pero ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, itinatanggi na nila na nangyari ito. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno. Kabilang na si Representative Romualdez. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan. Si Gutesa ang ipinakilalang surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control issue. Ayon sa kanyang unang salaysay, personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ngunit kahapon, formal nang binawi ni Gutesa ang mga naunang testimonya. Sa kopya ng kanyang bagong sinumpang salaysay na nakuha ng PRTV News, idinetalye ni Gutesa kung paano siya kinausap ni Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa kanya, pinangakuan siya ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak kapalit ng kanyang pagharap sa Senado. Si Defensor ang unang kumausap sa kanya na sabihing kasama siya sa nagakot ng pera mula sa bahay ni Ko mula DPWH kahit pa hindi sigurado si Gutesa na may mga maleta ngang i-deliver. Habang si Marcoleta naman ang nag-aproba ng salaysay na inonotaryo at babasahin ni Gutesa. Sa dami ng magkakasalungat na kwento, napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez. August 7 nang unang magsumite ng kontrasalaysay ang kanilang kampo. The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker. Ito po ay nabalitaan din namin tulad nating lahat. Nawalan na ng kredibilidad ang 18 ex-bodyguards na tinaguri ang Maleta Boys ayon kay Fajardo. Na-question ang paggamit sa kanila ng ombudsman. Gayong bukod sa recantations, patong-patong na mga cyber libel at perjury complaints ang kinaharap ng mga individual. That the ombudsman himself at the inception when these people came out said that these were obviously acts of destabilization. Bakit ngayon tayo ay biglang magtitiwala? Dahil lang ang respondent ay pinsan ng Pangulo. Patuloy na nananawagan ang kampo ng former speaker ng isang patas na investigasyon mula sa ombudsman. Pagtataya pa ni Fajardo, tila umaangkla ang mga akusasyon laban kay Romualdez dahil sa kanyang naging posisyon sa Kamara. Pagka ganun po ang teorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi BICAM ito, di po ba? Pati yung executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience po.
Jeffrey, ngayong Webes nga naghain na ang kampo ni Congressman Romualdez ng kanilang supplemental counter affidavit after nga nila na humingi ng extension sa ombudsman para rito. Pasado 2:00 ng hapon kanina nang nagtungo dito nga sa tanggapan ang kanyang mga abogado. Tumagal ng 20 to 30 minutes yung filing para nga sa 50 pahinang dokumento. Ayon nga yan kay Attorney Fajardo sa isang mensahe. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag ang mga abogado pero kinumpirma ng isa sa kanila na kasama nga doon sa kanilang na-file ang recantation ni Guteza. Jeffrey? Alright, maraming salamat, Mari Ocampo. Pag-usapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bujoy. Magandang gabi po, Attorney Bujoy, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa iyo, Ninya, sa iyong mga taga-subaybay. At salamat sa inyong muling paanyaya. Attorney, gaano po ba kabigat sa batas itong pagbaliktad o recantation ni Orly Guteza? Okay, gunitain ho natin na nung unang lumabas si Orly Guteza noong September 25, 2025, marami na hong usap-usapan at bulong-bulungan na ang kanyang naratibo ay pawang kasinungalingan. At ito ay isang mapangahas na panlilinlang, hindi lamang sa Senado, na Blue Ribbon Committee, kundi sa sambayanan na tinustusan ng isang senador at ng isang dating congressman na ipinarada ang isang kasinungalingan na nagbabalat kayong katotohanan. Bakit ito mabigat? Ngayon ho, binawi niya, sinalungatan niya ang kanyang dating sinabi. Meron ho sa batas na legal na doktrina na tinatawag na equipoise doctrine. Ito po ay isang legal na konsepto na sa konteksto ng jurisprudensyang kriminal o kriminal na pag-uusig na kung saan kung ang magkasalungat na katibayan o salaysay ay pantay ang bigat, mas bibigyan ho ng mas mananaig yung presumption of innocence nung inaakusahan. Meaning, mas papaboran ho dahil yung presumption of innocence dahil sa batas natin, kailangan patunayan mo ang pagkakasala beyond reasonable doubt o lampas sa makatuwirang pagdududa. Ngayon ho, yung kanyang pagbawi, pagsalungat niya sa sarili niya, ay pinawalang bisa niya, kinontra niya yung hindi lang yung kanyang sarili, kundi yung kanyang sinabi. So pagbalansi ho ng interest na yan, wala na siyang kredibilidad. So ano po ang magiging direktang epekto nito sa isinampang reklamo ng Ombudsman laban kay Speaker Romualdez? Lalo hong nalugmok yung reklamo, lalong nalugmok sa putik. Bakit? Hindi lang, kung ating maalala, ang unang lumutang dyan ay itong si Orly Guteza last year, no September 25, 2025. Nung hindi umubra, dahil nawala siyang bigla, tinuturuan siya ni Marcoleta kung ano yung sasabihin niya, sinabihan pa siya, huwag ka na mag-adlib, basahin mo na lang yan. Then dumabas pa na parsipikado yung notaryo at siya bigla naglaho, hindi na siya muli nagpakita. Anong ibig sabihin nito? Talagang walang halaga yung kanyang pinagsasabi noon, yung kanyang ipinaradang kasinungalingan na tinustusan nga ng isang senador at ng isang dating congressman. So ngayon everything cancels out. He neutralized himself. So wala na siyang halaga. Opo. At dahil nga itinuro niya itong sina Senator Marcoleta at dating representative defensor, ano naman ang pwedeng maging pananagutan nila sa batas kung mapatunayang totoo po ang mga ito? Okay. Marami ho. Unang-una yung subornation of evidence. Pipresenta ka ng ebidensyang falsifikado, hindi makatotohanan at tawang kasinungalingan. Pangalawa, yung pagkanlong kay Guteza at pag-udyok sa kanya, yun ay obstruction of justice dahil winiwindang niya yung proseso ng pagtahak ng katotohanan, pagtahak ng pananagutan. At anong pakay nila, ang layunin nila, mangipit ng isang tao na hanggang ngayon ay wala pa ring matibay at kapani-paniwalang ebidensya. Ang tinutukoy ko po ay si dating Speaker Romualdez. Opo. At ito nga rin po,
mismo ngang si Guteza ang umaming nagsinungaling siya noong una. So pwede siyang kasuhan po ba ngayon ng perjury? Pwede rin ho. Pwede rin. At palagay ko naman ay naabisuhan siya nung nagnotaryo sa kanya, si Attorney Kalimba, na siyang nag-video nung pagpirma niya para makita na ito ay kusang loob niyang ginawa. Maaari siya magkaroon ng asuntong perjury. Subalit, kung may papaliwanag niya kung bakit siya nagsinungaling nung unang pagkakataon, ay maaari naman siyang mapawalang sala. Bakit? Sinabi niya sa kanyang sa kanyang pagbawi, doon sa kanyang recantation, na siya ay tinakot, pinangakuan ng suhol, at binantaan. So, yan po, human nature, bibigay at bibigay ka eh. Kung mapapatunayan niya itong mga naging basihan niya kung bakit siya napilitang magsalita o magbigay ng kasinungalingan, siguro naman mas tutungkudan siya ng batas. Opo. At sinabi rin ni Guteza na inalok raw siya ng 150 million daw at 'di ba scholarship para sa kanyang mga anak. Paano po ito mapapatunayan sa korte kung salita lang niya ang panghahawakan at walang ebidensya pang iba? Yan yung tinatawag na your word against mine. Dahil yung mga ganitong pangako, maliban na lang kung may ibang testigo. Sa kasong ito, mukhang meron. Pero gaya ho nung manugang ni dating Congressman Defensor, nandun siya nung pinag-usapan to, pati nandun din si Marcoleta. Pero I seriously doubt na titistigo yan. Opo, and then now the Ombudsman has reacted dito sa pagbaligtad, pagbawi or pag-recant nitong si Guteza at sinabing meron pa raw silang 28 other witnesses laban sa kay Congressman Romualdez. Bakit ngayon lang lumulutang yung 28? Bakit hindi lumutang noon? So, number 2, hindi ho padamihan ng testigo yan eh. Ito po, ang pinag-uusapan dito ay yung kalidad ng testigo, yung pagkamakatotohanan ng testigo, pagkamakatotohanan nung sasabihin nila, nung sinasabi nila. Hindi ho paramihan yan. Ngayon, nais ko rin punahin, kaugnay dyan, na nagbanta ang Office of the Ombudsman na kapag itong 4 na maleta boys na bumaligtad ay hindi bumalik at hindi nila binawi yung kanilang recantation, ay isasali sila sa plunder. Ngayon lang lumutang yan. So ano yan? Panibagong pagbabanta? Panibagong pananakot? Hindi ho ba? So paano magiging credible yan? Paano magiging kapani-paniwala? Ang pananagutan po ay nararapat sa mga taong merong katibayang matibay kapani-paniwala. Hindi maaari yan na haka-haka, katang-isip at nakuha lang sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot. Alright, maraming salamat Attorney Antonio Bucoy sa inyong oras at sa inyong mga insight. Magandang gabi po. Magandang gabi at salamat muli. Hindi na ikinagulat ni Senator Panfilo Lacson ang pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang salaysay kaugnay sa pag-deliver ng maleta kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa senador, itiuturing ng coach witness si Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon. Kaya inaasahan na niyang susunod ito sa pagbawi ng salaysay ng tinaguriang Maleta Boys. Ipinaubaya naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo at ng palasyo sa Ombudsman ang pagpapatuloy ng investigasyon. Naniniwala ang palasyo na may implikasyon ang pagbaligtad ni Orly Guteza dahil maaari nitong sirain ang justice system ng bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. Yan ang naging sagot ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay ng pagrecant ni Orly Guteza. Ayon kay Yusek Castro, marami nagmamanipula para maging false witness kapalit ng pera. Dagdag pa niya na nakakabahala ang ganitong gawain dahil maaari makaapekto ito sa justice system ng bansa at sa mga Pilipino. Medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito
ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. Naniniwala din si Jose Castro na dapat dumaan sa investigasyon at ma-verify ang binitawang pahayag ni Guteza matapos itong mag-recant. Aniya, dapat rin na masampahan ang nasa likod umano ng ganitong plano. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Ombudsman, DOJ at iba pang investigating bodies ang investigasyon. Hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya. Matatanda ang binawi ni Guteza ang kanyang salaysay laban kay House Speaker Martin Romualdez at sinabi sina Senator Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang nasa likod ng gawa-gawang kwento. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Matapos ang 2 araw na pagpapaliban ng impeachment trial dahil sa sama ng panahon, inaasahan na pong ipagpapatuloy ito sa Lunes. Humingi po tayo ng opinyon ng isang eksperto. Makakausap natin muli si Attorney Rico Domingo, ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association. Magandang gabi po, Attorney Rico. Magandang gabi rin sa iyo, Jeffrey. Attorney, umpisahan po natin sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po niya, she's fully represented sa impeachment trial. Kasunod nga po ito ng panawagan ng ilang grupo na dapat magpakita na siya sa pagdinig. Well, prerogative po yun, Jeffrey. Prerogative yan ng Vice Presidente. Hindi natin siya mapipilit na lagi siyang pumunta sa trial hearings. At the same time, ang selection or pagkabigay niya ng authority sa kanyang mga manananggol, ay prerogative din niya yun. Huwag natin pangunahan siya. So let's give her all the opportunity to select the pool of lawyers that she would like to be fielded in the trial impeachment. Opo, Attorney, hinihintay din po ng marami kung makikita po ba natin dito sa impeachment trial si Ramil Madriaga, tinitimbang din ng prosecution kung ipapatawag ba nila bilang witness si Madriaga. Sa tingin niyo po ba makakatulong po ito sa prosecution? Well, depende yan sa bantahan ng mga prosecutors, no? Sa akin, mukhang maraming usapin ang kredibilidad ng witness na ito, no? So kung meron pa silang ibang witnesses na be-present during the subsequent hearings, mabuti, mainam siguro na i-present na lang nila muna yon. Now, if they are saying that ang testimonya ni Mr. Madriaga is indispensable, then that's their call po yon, sa kanila po yon. At hindi natin mapapangunahan ang kanilang desisyon whether to present Mr. Madriaga o hindi. Apo. Attorney, how about the presence of Colonel Lachica and Colonel Nolasco sa impeachment trial? Well, i-link natin yan si Colonel Lachica at saka si Nolasco doon sa testimonya ng last witness, no? Yung how the confidential funds as well as intelligence funds were disbursed. So sila raw nakatanggap ng mga CIs at saka IFs, and therefore they should be able to shed light kung anong pinagbigyan nila, anong pinaggastusan nila, at kung anong resulta ng kanyang pagkagastos ng mga intelligence funds as well as confidential funds. But very glaring ang sitwasyon na hindi naman sila pala authorized to disburse, no? Sapagkat ang SOA dapat, ang SDA rather, the one accountable for this. So very, very glaring ang pagkakabigay ng authority for them to disburse these funds. Apo. Attorney, 2 araw po na pansamantalang hindi po naisagawa itong impeachment trial dahil po na rin sa sama ng panahon, naiintindihan naman po natin iyan. Pero sinabi rin ng pangalawang Pangulo na sana daw ay mas mabilis itong isasagawang pagdinig na ito. Do you think po dito sa inyo pong basa, dito po sa ating impeachment trial, sa tingin mo on track itong ginagawa ng prosecution even ng depensa?
Well, we're talking about 27 witnesses for Article 1, 15 witnesses for Article 2. Nasa Article 2 pa lang tayo. 3 witnesses na, if I'm not mistaken, had already been presented. No? So sa 15 witnesses ng Article 2. So kung mai-streamline pa rin ng prosecution ang remaining number of the witnesses, mainam po yon. Kasi pwedeng magkaroon po ng repetitive presentation of evidence and documentary as well as testimony. Kaya dapat nun masusi nilang titingnan kung ano ang contribution ng kanilang witnesses to strengthen their particular presentation of evidence on behalf of the prosecution. Apo, hindi naman po tayo abutin ng Pasko, Attorney Anong. Well, may nagsasabi baka raw Valentine's Day. Mapihit lamang po ako ng konti, Attorney. Sinabi po ni Attorney Lorna Capuna na desperate move daw, no? Yung mga paninira ng mga troll online sa prosecution. Ito po ba inaasahan na talaga ito sa ganito pong kalaking pangyayari sa ating bansa? Inaasahan yan at the same time dapat i-limit din natin yan. No? Merong nagsasabi na dapat parusahan natin ang social media platforms on this. No? Na dapat magkaroon ng masusing at mahigpit na regulasyon. But again, that would delve into the freedom of speech of people, no? And expression. Kaya medyo hindi rin ako masyadong sang-ayon na kukontrolling natin ang flow of information and communication sa mga parties. But what I'm concerned about would be yung mga parties, particularly the senator judges and even the prosecution lawyers as well as the defense lawyers and even the witnesses as well as the counsels. Nagsabi sila ng mga on the merits sa publiko sa kanilang press briefing na wala naman outside of the impeachment trial, that will be violative of Article 18, if I'm not mistaken, on the gag order. Dapat hindi nila ginagawa yun. Because even sabi nila, ano lang naman yan, procedural lang naman yan. No. The prohibition is quite clear on the merits of the hearing or the test of the presentation of evidence. Ibig sabihin, pwedeng procedure, pwede rin substantive. No? Eh pag sinabi mong nagkamali, in the recent case, nagkamali ang defense counsel at nagtanong siya ng misleading at sinabi niya sa labas yun, that is already covered by the gag order. Huwag naman na sasabihin sa labas yun at mali yun. Because parang nangyayari dyan, lilipat mo ang litigasyon sa labas, sa public, hindi sa loob ng public hearing. Attorney, of course, bilang dating Pangulo po ng Philippine Bar Association, no, marami po sa ating mga kabataan, sa bagong henerasyon po ngayon, medyo marami natututunan habang pinapanood po itong impeachment trial ito ng Vice President. Siyempre, itong mga nakaraang pagdinig, medyo nagkakainitan. Paano niyo po ba maisasalarawan itong pagdinig na ito with regards to how the lawyers behave themselves inside this courtroom? I think, Jeffrey, I said this in another interview, no? Dapat ang umiiral dito sa ating pag-uusapin na ito at ang presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment hearing, dapat umiiral dito ang respect ng mga kapwa abogado as well as mga members ng Senate judges doon sa ating integridad ng itong prosesong to. Hindi naman ito pangkaraniwan na impeachment trial, no? Ito ay napakahalaga sa ating bayan. It is a mechanism for accountability. At dapat ito ay bibigyan natin ng konting solemnity naman at pagbibigay ng pugay ating isa't isa ng mga players natin dito sa impeachment trial. Huwag naman tayo magmumurahan, huwag naman tayo contentious naman tayo or magsasabi tayo ng hindi naman dapat na sinasabi sa regular court. Huwag naman po natin sabihin yun. So it will be important that they maintain politesse, no? They should maintain the kind of best regard and respect towards each other. Yan po dapat ang umiiral sa impeachment trial natin.
Opo, para po mailatag ng mas mabuti, mas maintindihan ng publiko, sabi nyo nga po, yan dapat magkaroon ng respeto. Pero gaano po kahalaga ang si Presiding Officer Senator Chis Escudero upang mas maintindihan ng publiko, ng kabataan, itong impeachment trial na ito? Magandang halimbawa ang binigay ni Senate President, dating Senate President Ponce Enrile during the Corona trial. No? Magandang sinasabi niya doon na sinasabi niya, in-admonish niya mga parties sa impeachment trial at that time, the Corona trial, na pigilin nila ang sarili nila, magsasalita sila sa labas. At i-confine nila ang kanilang pagsasalita sa loob ng hearing court, no? The hearing room. Because ang mangyayari dyan, parang nililipat mo na ang litigasyon sa publiko. Hindi dapat. Let the other explainers and the other non-participants sa impeachment trial, sila na magpapakita ng kung anong dapat sabihin sa ating publiko. Hindi yung mga mismo mga players sa impeachment trial. Ang sinabi ni very very stern, very strict si ating Senate President. Sabi niya, kung gusto niyo magsalita about the merits of the impeachment case and trial, i-withdraw nyo na itong petition against the Chief Justice. At doon na lang kayo sa lansangan at saka sa publiko mag-diskusyon at magdebate. Sabi niya, I will not allow it here. So he said several times, and he almost cited for contempt some of the partners. For example, Jeffrey, merong mga nag-press release nung early in the trial Corona, nag-press release yung prosecution. At pinakita nila ang bahay nung respondents, Justice picture nun. Aba, nagalit si Senate President. Ano bang ginagawa natin dito? So ginawa nila, si Senate President put the prosecution lawyers on the spot right there in the trial hearing. Sinabi niya, patunayan nyo na ganito at hindi ko dapat kayo contempt because sinisira niyo yung integridad ng hearing na ito. Tingnan natin, Tingnan natin. Attorney Rico, kung merong magiging pagbabago sa Lunes, manonood po tayo muli. Maraming salamat po sa panahon po ninyo, Attorney Rico Domingo. Magandang gabi po. Thank you, Jeffrey. Thank you, Jeffrey. Nasagip ang ilang residente sa isang dam sa Pampanga sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nagpapatuloy naman ang evacuation at relief operations. May umaarangkadang balita, si Gracie Rutao. Nailigtas ang ilang lalaki matapos matagpo ang naliligo sa isang irrigation dam sa Florida Blanca, Pampanga habang patuloy ang malakas na pag-ulan. Agad silang sinagip dahil lumalakas ang agos at maaring tangayin sila papunta sa gate ng dam. Sa palit, pinayuhan naman ng pulisya ang mga residenteng nasa binahang Balukok Bypass Road na lumikas at umiwas sa baha. Ang ilan sa kanila nakatambay at nag-iinuman. Sa isang subdivision naman sa lungsod ng San Fernando kahapon, gumuho ang pader at pumasok ang rumaragas ang tubig sa mga kabahayan. Patuloy ang malawakang pagbaha sa Pampanga dahil sa tuloy-tuloy na ulan, high tide at pag-apaw ng mga ilog at creek. Ayon sa PDRRMC, 272 barangay sa 18 bayan at lungsod ang apektado habang umabot sa 957,552 katao o 300,601 na pamilya ang naapektuhan hanggang Agosto 20. Patuloy ang rescue, evacuation at relief operations. Pinapayuhan din ng publiko na umiwas sa ilog, creek, dam, kanal at iba pang binahang lugar dahil maaaring biglang tumaas ang tubig at lumakas ang agos. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Saudel sa pagitan ng Linggo at Lunes. Ayon po iyan sa Pag-asa. Sakaling pumasok na sa PAR, tatawagin na po itong Bagyong Obet. Inaasahang palalakasin nito ang habagat na posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas simula sa Lunes. Gayunman, maaari pang magbago ang forecast dahil hindi patiyak ang magiging direksyon ng bagyo. Tiniyak ng bagong liderato ng DOH at PhilHealth
ang pagtutulungan para gawing abot kaya ang mga programang pangkalusugan para sa mga Pilipino. May umarangkadang balita si Justin Ignacio. Ipagpapatuloy at papabilisin ni newly appointed PhilHealth Acting President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorraine Ho ang mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth sa ilalim ng Unified National Agenda for Health. Sa meet and greet sa media ngayong Huwebes, August 20, sinabi ni Dr. Ho na ito ay upang matiyak na makatatanggap ng dekalidad na pangangalaga ang bawat Pilipino. Ayon kay Dr. Ho, mayroon silang shared agenda ng dating PCEO na si Edwin Mercado na ngayoy kalihim na ng Department of Health sa ilalim ng 5 pillars. The very first one is making sure that we reach people where they're at. Second is actually strengthening primary care further. Maging pulido yung primary care services sa Pilipinas. Third is hindi kabahan yung mga tao when they go to hospitals. And fourth is what I mentioned earlier, cut red tape. And then our last item is actually on organizational strengthening. Samantala, nitong mga nakalipas sa linggo, sunod-sunod ang mga pagbaha na siyang dahilan upang tumaas ang banta sa leptospirosis. May serbisyong hatid din dito ang ahensya sa ilalim ng PhilHealth Yakap program. You can actually avail of yung chemoprophylaxis or yung doxycycline from your gamot providers. Kailangan mong ma-hospital for leptospirosis. PhilHealth has already increased the case rate by 3, no? So, triple na yung rate ngayon at I think 63,000 pesos for inpatient ng leptospirosis. Sakali namang magkaroon ng komplikasyon, aabot pa ito hanggang 400,000 pesos. Tiniyak din ni Dr. Ho na sa ilalim ng kanyang pamumuno, sisiguraduhin niyang ligtas ang pera ng taong bayan. Anya, palagi silang magiging transparent sa mga Pilipino. I think we will practice a more proactive communication this is also why we're also getting external experts, third-party experts to look at our finances, for example, our actuarial projections. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Para sa balitang showbiz, umaarangkada na sa mga streaming platform ang bagong single na Pomada ng P-pop boy group na First One. Sa ilalim ng First One Entertainment, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang 6th anniversary sa pamamagitan ng kanilang first ever album na Gigil. Mula nang ilabas ang album ay walang tigil din ang pagbuhos ng papuri mula sa fans. Umakyat ang Gigil sa number 2 sa Pilipinas at number 1 naman sa UAE sa iTunes chart. Nauna naman ang kanilang single na Pomada sa Philippine All Genre Songs chart. Mapapakinggan na ngayon ang buong album na Gigil sa iba't ibang streaming platforms online. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.